Binigyan diin ng House Quad Committee na wala silang pinipilit o pinipwersa na magsalita sa investigasyon kaugnay sa war on drugs na nakaraang administrasyon. Sinabi yan ng Quadcom kasunod na rin anila ng mga kasinungalingan ni Police Colonel Hector Grijaldo sa pagdinig ng Senado kahapon. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Mela. Joshua, nanindigan ang House Quad Committee na hindi sila titigil sa pagpapanaig ng hustisya at katotohanan. Yan nga ay sa kabila ng mga kontrobersya na ibinabato laban sa kanila. Sa isang press conference ngayong umaga, nanindigan ang House Quad Committee na wala silang pinipilit at wala rin silang pinupwersa na kahit sino man sa kanilang investigasyon ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kasunod ng naging testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senado kahapon na pinwersa umano siya ni na Quadcom co-chairs Dan Fernandez at Bienvenido Abante Jr. na pirmahan ang affidavit na sumusuporta sa mga revelasyon ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Rodina Garma, partikular na ukol sa umano'y reward system sa drug war. Gate ni Fernandez, lies of the highest level ito. Si Abante naman nanindigan ding wala itong katotohanan. Sa ngayon, gate naman ng mga kongresista, maaaring mapanagot si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang mga naging pag-amin sa Senate hearing. Naniniwala si Abante na maaari itong magbigay daan para sa local at international prosecution, lalo na ang pag-ako ni Duterte ng responsibilidad ukol sa drug war killing. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni na Abante at Fernandez. We just want justice to be done. Ilang chairman ng Committee on Human Rights, we just want justice to be done. Now, naniniwala naman kami sa war on drugs eh. Pinapaniwalaan namin yan eh. Ayaw namin ng drugs sa Pilipinas eh. Ayaw natin manatili ang mga drug laws sa Pilipinas. Pero, was it necessary to kill more than 20,000 people para lang ma-stop yung drugs sa ating bansa? No. Meron siyang tinabi na collateral damage. Collateral damage ba yung napatay na 3-year-old, napatay na 9-year-old? Collateral damage ba si Kian Alejandro? O sinasabi nila, ilan ba ang napatay ng mga drug lords? Drug pushers. Sinasabi ni Senator Bato na see that? So, ibig sabihin, kung walang accountable dito, ano mangyayari? Diba? Amin. Nais lang namin ang katotohanan mailabas dito. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. What happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo because it was asked by Colonel Garma. And sa amin, yun ang nakita kong naging repercussion ng ginawa namin. But of course, in every betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Joshua, kanina sa press conference kinumpirma ng Quadcom na itinakda ang susunod na ng pagdinig sa November 6 at ang magiging sentro nga ng kanilang diskusyon ay ang mga issue ukol sa illegal na droga, partikular na noong nagdaang administrasyon at sinabi nga nila na talagang bubusisiin pa nila yung mga usapin ukol dito para matiyak na mananaig ang katotohanan at hustisya. Joshua? Yes, Mela, kung nagsisinungaling si Grijaldo, ano ang nakikitang motibo ng Quadcom sa likod nito? At may pinaplano rin bang legal actions ang Quadcom laban sa kanya? Joshua, sa press conference kanina, ang sinasabi nga ng ating Quadcom chair, partikular na si Congressman Dan Fernandez, nakikita nga na may demolition umano na tinatarget ukol dito. Kaya yun yung nakikita nilang motibo hinggil nga dito sa naging testimonya ni Grijaldo. At speaking of that nga, no, Joshua, nagpaplano rin sila. Sabi nga niya, Congressman Fernandez, hindi nila hahayaan lang ito dahil kumbaga ay kredibilidad at yung mismong institusyon na
ng House Quad Committee yung apektado kapag ka nga dinudugisan ito nga kanilang institusyon, ay kailangan talaga hindi nila pahayaan yan at sila nga ay nagpaplano ng legal na hakbang ukol dito, pero hindi pa matukoy sa ngayon ni Fernandez kung anong specific actions yung kanilang gagawin. Lalo pat dapat ay mapag-usapan muna yan ng mga leader ng House Quad Committee. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras.